What did he not do? Fought the best guys, traveled up weight classes, definition of pound for pound. You know, he gave us memory after memory after memory. Ang monster ng Japan na si Naoya Inoue magkakaroon daw ng malaking problema kung aakyat pa sa 130 pounds. Kaya dapat, Inoue, hindi na papangarapin pa na umakyat sa 130 pounds o sa super featherweight division. Former world champion na si Timothy Bradley naging sobrang prangka sa nagtatanong kung si Pacman nga ba'y karapat-dapat na maging Hall of Famer. Bradley umaming walang katulad si Pacman. Dito po galing mga kwentong balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Kung mas malaki ang boksingero ay mas mahirap silang pabagsakin. Tila ba ito ang pilosopiya ni Naoya Inoue sa ngayon? Dahil gaano man kataas ang kanyang inakyat, ang kompetisyon ay hindi maaaring samantalahin ang pagkakaiba sa laki. Sa 122 pounds, nagawa na niya ang palagi niyang ginagawa, nanalo ng mga world title belts at nagpatumba ng mga kalaban. Dahil napanalunan na ang mga major world titles at nakuha na ang mga dapat na kukunin sa super bantamweight, kinakailangan na ni Inoue na umakyat na sa timbang. Kung gagawin niya ito, ay dapat daw na hindi na siya akyat sa timbang na makakasama sa weight class itong si Lamont Roach Jr. Dahil malaking problema ito kay Inoue dahil manganganib si Inoue kay Roach. Ayon nga kay Roach na mas mabuti na hindi sasalakayin ni Inoue pati ang kanyang dibisyon dahil ang mga boksingero sa 130 pounds kung itong si Inoue ang makakaharap ay makahinga ng mabuti kapag si Inoue lang ang makakalaban. Ipagtatanggol ng Japanese star ang kanyang undisputed title laban niyan kay Ramon Cardenas. Pagkatapos ayon sa promoter na si Eddie Hearn, maaring susunod na si Murodjon Akhmadaliev. Ang kasunod nito ay maaring isang all-Japanese na digmaan laban niyan kay Junto Nakatani. Bagamat ang harapin si Inoue ay magdadala kay Roach ng inirasyong yaman. Pero bago pa niya lubusang isipin si Inoue ay kailangan niya muna na mamili kung babalik ba siya sa 130 pounds o di kaya pagpapatuloy niya ang kanyang karera sa lightweight division. Bukod pa rito, malamang na mag-anunsyo siya ng rematch kay Gervonta Tank Davis sa mga darating na araw o linggo. So ngayon mga kwento ay ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa paglalagay ng sobra-sobrang lakas at pagsikap sa isang bagay na maaring hindi mangyari. Ngunit gayon pa man, hindi mapigilan ni Roach ang kanyang sarili at sinabi niya na ang pagpapatumba sa isang pound-for-pound level katulad ni Inoue na sa inaharap ay magiging Hall of Famer ay maglalagay sa kanya na isang bagong dimensyon ng kasikatan. Pero sobrang prangka ni Roach at sinabi na bagamat hindi pa sila nakikita ni Inoue pero ginagalang ni Roach itong si Inoue tulad ng iba. Ganun pa man, ang paggalang na mayroon siya para sa multiple division champion ay hindi makakapigil sa kanya na talunin siya kung magkaharap na sila at susubukan niya talaga na wawasakin itong si Inoue. Mga kakwento, itong si Tim Bradley ay napakaparangka. Tinanong siya kung ano ang masasabi niya kay Pacman na naging inductee bilang Hall of Famer. Ayon kay Bradley, walang utak na tanong yan. Walang duda na si Pacman ay kasali talaga sa Hall of Fame. Walang katulad si Pacman sa lahat ng mga boksingero sa ngayon. Walang kalabang iniiwasan. Kahit sino, pinapanagan, inaakyat ang mga world champion sa mataas na timbang. Itong si Pacman ay isa raw na traditional fighter na kung saan laban kung laban kahit sino pa ang haraping kalaban. Ngayon sa kasalukuyan, meron bang boksingero na katulad ni Pacman? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakakwentong Michelle Ligacion, kakakwentong Edgardo Solis, kakakwentong Francisco Baraquel, at kakakwentong nanunod ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.